sa kanila nitong si Bryce Hernandez. Pakinggan ho natin itong ambush interview sa kanya. Ever since, we have been consistent ever since. In fact, we have a bill for government officials na dapat naka-waive yun. I was just elected as Committee on Banks chair. We'll pass it. Sir, for the record, you're open. Definitely, ever since I'm open. Ever since. Ayan na, maliwanag pa sa sikat ng araw. Meron hong kasabay itong si Senator Jinggoy Estrada na willing magbukas ng kanyang mga bank accounts para makita nga kung talagang merong flow ng pera sa kanilang mga bangko. Dito sa video na to, ito kasi problema dito kay Soto, nung hindi ho siya ang Senate President, ang galing ho niyang magsabi na dapat sumunod tayo sa rules. Dapat sumunod tayo sa tradition. Sumunod tayo sa mga patakaran sa Senado. Nung naging senador na ho siya, wala na eh. Labo-labo na eh. Tipong, nung hiniram itong si Bryce Hernandez, wala na hong balikan. Nakalanto ko, hindi ganoon. Kung pinipreach mo nung hindi ka Senate President na kailangan sumunod tayo sa rules, nung naging Senate President ka na, kung ano yung mga sinasabi mo, dapat sundan mo. Ito si Senator, ang ating Senate President, Alan Peter Cayetano. Game. Sunod yung batas at You're questioning si SP why he is allowed. I'm questioning bakit hindi nasusunod yung batas at yung rules ng Senate. I'm not questioning it personally. May mga tatayo. What I'm saying is that sinasagot ko lang yung tanong nyo na ano yung agenda namin. Kasi nga, ang lahat ng pag-uusapan dito, kahit anong bills, kahit anong solusyon, kahit anong problema, actually, ang main namin sana today is yung house arrest ni President Duterte kasi medyo urgent yon. Kaya lang nga, naunahan ng mga issue na to. Kasi hindi naman pwede na may VIP witness tayo, tapos may witnesses tayo, nag-apply pa lang ng protection, sinushoot down na natin. Sir, may bigat lang. Kaya nga labo ho dun, no? Itong si Bryce Hernandez, VIP ho siya eh. Sinabi niya sa dito ako, ilalagay siya to, dito ako, ilalagay siya to. Pero itong mag-asawang Diskaya, linabas na nila, nalalaman nila pagkatapos bigla-bigla. Ngayon na kagad yung tipo, hindi sila kahit konsiderang state witness, hindi ho ginawa nitong nitong Tito Soto na to. Ito talagang si School Bukol, malaki ang problema niyan sa mga susunod na panahon. Maniwala ho kayo siya hindi. Malaki ho ang pananagutan ng mamanayan sa sambayan ng Pilipino. Lipat na ho tayo dito kay School Bukol. Yun, eto, dito tayo kay School Bukol. Always, the Senate President is always in office because of the trust and confidence of his colleagues. We serve at the pleasure of our colleagues. So, if there are yung ilang mga colleagues mo, hindi yung kumbaga trust and confidence ng majority. Hindi, iwag mong i-colleagues lahat kasi pagka-colleagues parang gine-generalize mo. Ang dami ng sukang-suka sa'yo dyan sa Senado eh. Di ba, labo ho nun, no? Pagiging Senate President dahil yan sa trust and confidence ng mga colleagues. Hindi, nung mga ilang mga sumusuporta sa'yo. O yung mga majority, yung mga nabigyan ng pabor sa pagiging mo na yan. Siyempre, may kompromiso yan. Alangan naman, di ba? Yung mga wala namang pakialam sa mga Diskaya, ang gusto lang talaga magkaroon ng pwesto dyan sa pagiging Senate President mo, talagang papapil yung mga yan. Halimbawa na lang yung mga Tulfo, di ba? Wala naman silang pakialam. 2028 lang naman ini-aim yan eh. Anong ini-aim nila? Magkaroon ng presidente sa pamilya nila. Real talk, huwag tayong maglukon dito. Yun naman ho talagang ini-aim ng mga Tulfo na yan. Yung mga Cayetano, yung mga Villar, marami silang issue na pwedeng kalkalin ng administrasyon. Di ba, ilang araw bago magkaroon ng rego doon, yung sinusundot-sundot ho nila yung issue nitong mga Villar yung kesyo pagmumultahin yung pamilya nila, yung House of Representatives nagpaparamdam doon sa prime water na kesyo iimbestigahan, di ba? Ano ho talaga mga kababayan, talagang parang inuunti-unti ho nila yun, nagiba sila. Siguro yung mga Villar walang nakuhang pabor dyan. Maliban doon sa hindi makakalkal yung mga issue nila na ayaw nilang pag-usapan sa media. Re-electionist ba yan si Mark? Re-electionist ba yan si Mark Villar? Yung tahimik lang. Alam ko re-electionist yan si si Mark Villar, tama. Re-electionist siya. 2020 pala siya naging senador. Tama, nako.
Kaya pala kailangan hindi talaga mapag-usapan yung mga hindi dapat mapag-usapan. By the way ha, 984,996 na ho tayo. Kung sino man ang makakapag 985,000 subscriber ho sa atin, mega love shoutout. Palakpakan. Yan, di ba? Tuloy natin tong si School Bukol. Majority of members in Senate who want a different Senate President, what can we do? So be it. Napag-usapan. Siyempre. There is no such thing. That was the talk among us. Ayun na nga mga kababayan, dito ho sa bahagi ng video natin na to, dumako na ho tayo dito. Sa tingin ko ngayong mga panahon na to, nasisermon. Sinisermon na noon. Itong si Jaldico, itong si Terry Redon, no? Hindi ko kasi niya napagtanggol dito sa hearing na to, dito sa budget deliberation na to ng Department of Agriculture. Nakanantaw ko, ibang klase ho itong si Elizalde ko. Ang dami ho niyang bagahe. Meron pagiging contractor niya, pagiging congressman niya, pagiging appropriation chairperson niya, dyan sa Sunwest. Napakarami hong problema nitong mama na to. Sa tingin ho natin, ngayon pa lang sinasabi na natin mga kababayan, sa mga issue na to, isa ho yung si Jaldico sa most guilty. Yan naman ho kasi ang perks, di ba? Kaya lahat ng mga siraulo na gustong gumawa ng kabalbalan, ang priority ho na talaga nila, makaupo ho sila sa pwesto para yung tipong medyo untouchable ka, di ba? Tingnan nyo yung nangyari kay Elizalde ko. Nung medyo mainit-init na sitwasyon, wala nang maraming Cheche Burechet, lipad siya pa Amerika kasi bumababa daw blood pressure niya. Bumababa blood pressure o tumataas blood pressure? Kinakabahan ka na dahil nabubulgar na yung mga kabalbala mo dyan. Alam naman natin, hindi naman gagawin ni Elizalde ko yun, na siya lang. Di ba? Ang nagpalipad sa kanya, yan si Martin Romualdez, wag ka uuwi dito, nakananto ko, kakatayin kita. Ito, si Terry Redon, isa sa mga gumagapang ngayong mga panahon na to para mailis ang usapan. Mula dyan sa mga buhaya dyan sa House of Representatives, ay binalik ko doon sa mga senador dyan sa Senado. Politika yan eh. Ngayon, kung pagka nagpakaano tayo, yung tipong pinaniwalaan natin lahat ng i-feed sa atin sa social media, malaki yung problema natin dyan. Kaya hindi ko lahat ng naririnig at nakikita natin, sinasakyan ho natin yan. Kilatisin nyo ho, magagaling ho kayo dito sa PH Update. Alam ko yung mga kasama natin dito, hindi basta-basta mabobola. No? Alam na nilang basahin yung mga maniobra sa politika dito sa ating bansa. Kaya naman na talagang ako, yung community natin dito, sobrang proud ho ako sa mga kasama natin dito sa PH Update. Lalo na pag nababasa ho natin yung mga argumento nila dyan sa comment section. Rekta ho tayo dito kay Terry Redon. Ibang mga tao na despite importing galunggong last year, we had not been able to influence the towards making it lower. No? Is it correct? Mr. Chair, basically last year, bumaba naman ng konti. We have the data to prove na bumaba naman ng konti, but not as much as we expected, but not as much as we want. So this year, ang plano natin is, kasi ang proseso ho kasi, Mr. Chair, is meron recommendation yung tinatawag na National Farm C, which is para sa Certificate of Necessity. Ang recommendation nga ng National Farm C, if I'm not mistaken, is only 25,000 tons ang import natin during off-season, which I really believe kulang. Ang request ko is 45,000 tons. So ang ginawa ko lang, to be on the safe side, dahil yan ang opinion ng mga groups, no, na stakeholders, I went in between 25 and 45, so naging 35. Which nagdagdag pa ako ng 3,000 dahil naubos na yung imported by mid of December. This year, so para hindi magkaroon ng magkakamali, ginawa ko ng 55,000 tons kahit na 35,000 lang ang kanilang nirekomenda para make sure na bumaba ito. So for the record po, Mr. Secretary, ano po yung percentage ng pagbaba, ng drop po from after importation? Sinabi niyo medyo maliit lang ho yung impact eh. So is it like maybe 5% lang? So is that percentage drop an acceptable drop or unacceptable, Mr. It is an unacceptable. So okay, thank you for that response. And ngayon po, lalakihan niyo na po. Tama po ba? Yes, we will increase the volume and make sure na hindi i-hoard yung allocation nila. Kasi ang nangyayari din last year, even sa onions,
na nagbigyan ng allocation, tapos iniipit din nila yung pagdating eh. So ngayon, minomodify natin lahat na pag nagbigay ng allocation, mayroon tinatawag na must arrive date. Okay. Para lang buwan-buwan yung deficit ay mapuno or mas mahigit pa para bumaba. So, ngayon po pag-usapan natin, Mr. Secretary, paano po ba yung proseso of getting the allocations for importers? Paano po nade-determine which importer will get this? Is there an equality in the allocation or is there like a prioritization? Dalawa yung ating binabas na CNI ngayon. One CNI is in 22,000 tons for mostly fish that are not caught in the Philippines or talagang kulang na kulang. Yan 22,000 tons niya, free for all yan. Anybody can avail. Walang listahan dumadaan sa opisina ko or whatever, no, na ni-review. Whoever applies, binibigyan lang ng parang 3 containers per application. Pag na-consume mo, tsaka ka mauling kumuha ulit. No? Yung sa CNI na 259 tinatawag mo yun, FAO 259 system, ang 80% of the fish, 80% of the 55,000 is depende yan sa ilan ang nailand mo sa Pilipinas na huli mo at may benta mo sa merkado. So it is performance-based. So yung 20% yan will be divided among the fish brokers or fish traders association. Okay, so Equally. All right. So pag-usapan mo natin ngayon yung importation for September 2024 ng galunggong. Last year? Sorry. September 2024, yes. Meron pong listahan yan, di ba? Ng mga importers. Tama po ba? Oh, yes. Can you state for the record, sino po yung mga pinakamalalaking mga importers nito pong galunggong importation? I don't have the data with me right now. We'd like to get the list, actually, of the firms. We'll give you the list, Mr. Chair. So I can read it actually because I probably might have that list and you can basically just confirm it for me. Yeah, sure. All right. Sige po. I think from the records that I have, the top importer for galunggong of September 2024. But is it correct that there was an importation for galunggong around September? Last year, no. From what I understand, it's October. Oh, yun po. Or Pero, to arrive November. yes. So do you have the list po of the firms ba? Yeah, Sino we should have the list, of course. Yeah, I mean, can you actually provide the list na lang po? Para I ipasarap. guess we'll provide tomorrow. I mean, but can you not give it now? I'm not sure if we have it. Sino po ba nagmamanage po niyan Bureau of before? Fisheries, sir. Sige, is before ready with that list of the top importers for that We will galunggong provide because importation? it's a long list. Yeah, but can you just confirm na lang po if this is the list of the firms is correct? Yeah. Sige po. Sige. Top of mind, yes. Sige. The Davao Fishport Business Association. Is that correct? Is that part of that list? Hindi ko alam. Yung mga association, hindi ko Association Alright. pala ho. Rel and Ren Fishing Corporation. Yes. Yes, I think Taga-Jensen yan, fishing company yan, if I recall. RBL Fishing Corporation. Yeah, Navotas-based Yeah. fishing company, yes. Newport Fishing Corporation. Yes, that's Navotas-based. Newport Complex Market 2 stall owners. I don't know that. Manor Fishing Corporation. Yeah, I'm familiar. May manner Jumbo Fishing Corporation. It's Yes. a fishing company. JNA2 Commercial Ocean Fishing. Ayan, di ako sigurado. Irma Fishing and Trading Incorporated. Yan ang biggest galunggong fishing company, yes. Biggest galunggong, Irma. Yes. Fortune Star Marine Resources Inc. Hindi ko alam yun. Sir. I don't get the, ano po, some fish, okay, Trans-Pacific Journey Fishing Corporation. Yes, that's a fishing company. So my question is, particularly mentioned that Irma Fishing is the biggest galunggong importer, supposedly. Galunggong, no, fishing company. Galunggong Fishing Company. Yeah. But I have some information that Trans-Pacific Journey Fishing Corporation was the biggest importer for that round. Is that correct? Yes, because they are the biggest fishing company in terms of total volume of fish landed, not only galunggong. Kasi ang Trans-Pacific Journey is tuna and galunggong eh. Ang Irma is only galunggong. Mas maliit yung catch nila eh. So that would explain why they got the biggest allocation. Is that correct? It's not about galunggong. It's not species specific. It's about total volume of seafoods landed. All right. Can you state for the record who are the owners of this The TPJ? family of the Tiangcos. Mr. Chair. Nako, yan. Congressman Toby Tiangco. Their family kasi ang kumpanya na yan was owned by their parents. Do you not find any conflict? Ayun naman pala eh. Papunta kay Congressman Toy.
Yun naman pala. Kaya pala nandyan ka. Buti na lang. Kung hindi, di ko natin napansin. 985,000 subscriber na po tayo. Diba? Kaya pala nandyan ka, Brad. Dahil kay Congressman Toby Chanco. Anak ng toko, pambihira ka talaga. Pagka nga naman tinamaan ka ng pambihira talaga. Pa-clash talaga tumama. Conflict of interest, Mr. Secretary, that the Chancos are importing the largest fishing agalunggong for this round. Well, if you want me to really comment on that, I think they deserve what they are getting because they are the pinakamalaking nilaland talaga eh. This is very scientific and everything, so wala akong nakikitang issue. Well, I'm stating it for the record because Congressman Chanco is actually a member of the Aquaculture and Fisheries Committee in the last Congress. Hindi ba? So you did not make conflicts of interest checks relating to this. Sa akin, I've been working in the industry for so long. Yung kumpanya nila is their family has been in fishing for more than 60 years. So it is performance-based, Mr. Chair. So technically, kung sino pinakamaraming nilan, recorded ng PFDA yan, nagbabawal ng buwis yan, so they should get the biggest allocation. But in the several rounds that you had made importations for galunggong, is it correct to say that this is only the first time that they were like the top importer? No. Or were they always the top importer? Well, during the time of President Duterte, I would have to say na marami doon sa listahan kaya hindi sila naging na botas na overcome ng iba dahil marami akong nakitang problema sa mga landed reports ng that administrations before nung panahon na yon. Just give you an example. Ang inaalaw lang namin ngayon is lahat ng in-unload sa actual figure na in-unload sa PFDA, fishery ports. Nung previous bago ako pumasok, they were allowing unloading in private ports na kung sino lang maglista-lista. At ang marami kong tinanggal na listahan dahil maraming kalokohan. Sa totoo lang, nung panahon before my time, sa importation ng isda. And ayoko nang sabihin kasi meron din isang congressman na humingi sa akin ng maraming allocation at hindi ko pinagbigyan. Nako. Sino yan? Ng isda. Sino yan? At ang pangalan nun, Saldico. Nako, yari. Alright. But very clear, no? Hindi. Alright? Anong very clear? Ang daming hiningi ng amo mong allocation sa isda, na importation ng isda, hindi nabigyan. Ang kapal na mukha mo, ba't nandyan ka? Bakit parabanatan itong si Toby Chanco? Ay, nag-backfire lahat sa pagmumukha mo. Anak na tao ka, nanabanan lang yung pagmumukha mo sa kakadepensa dito kay Zaldico. Matuto ka naman, Brad. Ayun, sinusupalpal ka na ng mga kausap mo. Hindi ka ba tinatablan ng hiya? Anak ng tao ka. Harapan ka na sinusupalpal ng Department of Agriculture Secretary. Ang amo mong pinagtatanggol mo, isa siya sa pinakamaraming linalabi na importation ng isda sa Department of Agriculture. Konting kahihiyan naman, kilabutan ka naman, mag-research ka naman na kung yung amo mo ba ay merong sabit dito sa issue na to. Kaso problema, lundagan lang talaga no? Dapat makasawsaw lang siya Pambira. Sakit no? Okay. Okay. So pag-usap... Ano na, okay, yun na lang sagot mo. Anak ng toka, okay, yun na lang, wala na. Yan ang problema bida-bida ka Paano natin, how many times have yung pong TPJ had actually been able to import, that they were the top importers? I don't have the figures, Mr. Chair, but palagi sila nasa top kasi they have one of the biggest volumes, Mr. Chair. Alright. Sige pa, you mentioned Congressman Zaldico, so do you have more information about that? Well, I only have personal knowledge. Bro, hindi ka pa. Ano talaga yung tipong para lang hindi ka magmukhang tanga. Tipong ano mo pa. Itutuloy mo pa yung punto dito kay Zaldico. Lalo, baka masigawan ka niya ni Zaldico. Baka mamaya niya mag-usap kayo, bigla ka niya masigawan. Nabanggit na nga pangalan ko, ba't ka pa nagtanong? Sira ulo ka. Baka bigla kang ganun nitong si Zaldico. Tigilan mo na kasi yan.
Masyado naman kasing halata itong si ano tawag dito, itong si Terry Ridon. Malay mo bang kaibigan ni ano yan, pinagtanggol nga niya itong si Congressman Toby Chanco, the justifiable naman yung na-allocate sa kanilang pag-iimporta ng isda. Yung sa ano mo, sa amo mo, isa daw sa pinakamarami. O, ang bihirang yan. Tapos pinagtatanggol mo. Magkakaproblema talaga tayo, Terry Ridon. On the 3 companies, he wanted me to give allocation kahit na may formula na kami. Hindi ako pumayag magbigay ng kahit isang container sa kanya sa 3 nominated companies niya. At ang isang kumpanya doon, pangalan pa, ZC Victory Fishing Corporation. Can you state all the other companies that you're mentioning? Zaldico, ganon. Initial pa talaga nitong si Zaldico, kapal na mukha nito. Congressman na papasok. Hindi ka lang atakaw sa pera ni Zaldico, no? Nasa construction na, infrastructure. Tapos itong importation ng isa, gusto pa pasukin. Ang lansa nitong mama na to. I don't remember as of the moment kasi biglaan tong mga ano natin. So ano po yung gusto niyo pong banggitin about that? Do you feel that there is a conflict of interest there? Hindi naman. Ang sinasabi ko lang, we were being forced at that time to give him 3,000 containers of fish, which I did not agree. Well, very important that you mentioned being forced. No? What do you mean by being forced, actually? Nako. Well, Nag-aabogado ka na sa kanya, Brad. Yung mga ganyang klaseng litanya, Brad, ang pag-aabogado na yan. Tipong tinatanong mo na, paano ka pinuwersa eh? Nag-ano lang pala eh. O, paano ka pinuwersa? Sige, ibaon mo pa sarili mo. Sige lang, Terry Ridon, very good ka dyan sa ginagawa mo. pilit na kami mag-issue ng import permit while we already have a formula. No, which ito nga yung formula na lumabas, and it is very clear na fair to sa scientifically, the data speaks for itself at kaya kong tindigan to. But you have did you actually issue it or no? Did you issue po the request? No. All right. No. Okay, thank you. Thank you very much. Ano, okay ka na? Okay ka na? Kaya niya daw tindigan yun. Oo, kung kaya niyang tindigan, kung maangas yung amo mo, pauwiin mo siya ng Pilipinas, mag-usap silang dalaw nito si Taba Chingching, DA Secretary. Yan ang problema sa iyo, Terry Ridon eh. Depensa ka ng depensa, nagmumukha ka ng tanga sa kakadepensa sa amo mo. Ang gawin mo, ang pinakamagandang gawin mo dito, Terry Ridon, pauwiin mo ng Pilipinas si Eddie Zaldico. Tapos usapan. Pero habang ganito ginagawa mo, yung tipong walang humpay ang pagdepensa mo diyan sa House of Representatives sa kanya. Tapos ang daming mga tanong na hindi nabibigyan ng kasagutan dahil nga naman wala siya dito. Ikaw, depensa ka ng depensa. Diba? Ang gawin mo, pauwiin mo siya ng Pilipinas. Sabihan mo siya, boss, di ko na kaya to. Yari ako dito, ika nga. Nakananto ka, kahit anong depensa gawin ko, dami mong problema eh. Meron kang issue sa importation ng isda. Meron kang issue sa flood control. O, substandard flood control. Kasama ka sa listahan eh, yung SunWest mo, di ba? O, sa iyo yun eh. Ba't umalis ka ng Pilipinas kung wala ka naman palang problema kung nag-divest ka na, di ba? Yun ang binibida nitong si Terry Ridon. Nag-divest naman yan si ano. Tapos na siya, di ba? Wala na siyang problema dyan. Nag-divest na nga eh. Di ba? Yun ang kanilang katwiran. Kaya naman mga kababayan, bantay lang ho kayo. Maraming maniobra pa hong mangyayari dito sa mga issue na to. Nag-uumpisa pa lang ho tayo. Kita nyo naman, talagang hindi ho nila hinahayaang makabuelo ang sambayan ng Pilipino. Makakita lang sila ng opening, talagang lahat ng paraan para mailis ang usapan. Matapat dito sa mga congressman, sa administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Gagawin ho nila. Lahat ho ng pwedeng magagawa, gagawin ho nila para para mawala dito kay Martin Romualdez at dito kay Eddie Zaldico ang usapan. Pero ang bottom line dito, maliwanag pa sa sikat ng araw, kahit sinong tanongin ho natin na namiron dito sa na to, yung mga kababayan nating nasa kalsada, nasa palengke, nasa karsada, iisa lang ho nakikita nila eh.
ang most guilty ho talaga dito, walang iba kung hindi itong si Elizalde ko at itong si Martin Romualdez at itong si Marcos Jr. As always, maraming salamat po sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat po kayong lahat. Mahal lahat ng Pilipinas. Maraming salamat mga kababayan. Elizalde ko, uwi ka na. Ang dami nang nakakamiss sa'yo dito sa Pilipinas. Ito si Tabat Hingching, di niya na malaman kung paano kanya ipagtatanggol, di ba? Hirap na ho talaga si Terry Redon. Kahit saang pagdinig, maya't maya yung tipong dapat malay ba natin, tanong dito ano kaya ang sinabi nitong si Elizalde ko. Naku-curious ako pag nag-uusap kaya itong si Terry Redon, itong si Zalde ko at itong si pangalan ng isa nagtatanggol sa kanya, yung sa Ako Bicol din, di ba? Ano kayang pinag-uusapan lang? Siguro lang kung pa yung murahan nila no. Wala kung pa yung murahan siguro nila, pino-formulate nila kung paano mawawala yung duda o yung pagsisi ng sambayan ng Pilipino dito kay Elizalde ko. Malabo kung mangyari yan. Anak ng toka. Ito sigurado ko sa inyo, kahit alam ko na